You know. So, kamusta? Kamusta? So, ang ating content for today ay yung ating update dun sa ating binubuo na hybrid, no, na pedal board for this year, 2026. So, ayun. So, ang context is ang target natin for this year na mabuo is yung hybrid pedal board na pwede natin magamit dun sa ating dalawang banda. So, isang shoegaze type, no, mat rack, post rack, no, na banda namin. Then yung other is yung pang gigs, no, sa office, pang cover band. So yun. So ang ating magiging output for today ay yung ating boost lang muna na speaker, no, since medyo madaling araw na tayo nag-shoot and tulog na yung mga kasama natin. So for bedroom lang pwede na to kasi meron naman tayong mga amp and cab sims dito sa ating black box. So yun, start tayo. So dito ang power supply na gamit natin is yung ating Mosky Audio na ISO 10, no. So maraming nagre-recommend, no, na maganda daw tong power supply na to, no, lalo na kung meron kang ipa-power na maraming pedals, no. So itong ISO 10 natin is hiniram lang natin dun sa ating kabanda. So first sa chain natin is yung ating ultimate drive, no, walang tatak. So maraming lumalabas na ganito. So ito yata yung tag 500 or 800 lang na mga mini pedals, no. So itong akin is nakuha ko sa marketplace, no. Ini-swap lang natin dun sa ating luma na speaker or yung mini amplifier natin na luma. So yun. So for tone decent naman siya, no. So try natin. Ayan. So okay naman siya. So kung medyo ayan. Ayan. So kung gusto mo taasan yung gain, no, so medyo lalakas kasi yung ano natin. So taasan lang natin. So ang gusto ko kasi sa mga overdrives ko is medyo lubog, no. Lubog yung tunog, no. Parang subtle overdrives lang. So since madalas lang naman tayo tumugtog sa or madalas lang naman tayo gumawa ng music natin na tag dito for bedroom lang. So yun. So nabasa ko kasi sa research ba tawag doon, or nag-search lang ako kung ano ba yung pinaka-common na chain or common na setup pag gusto mo mag-hybrid. So ito yung ginawa natin. So una natin is yung ating dalawang overdrives, no. So yung TS mini natin, ito ay hiniram lang natin din sa kabanda natin. Yan. So wala talagang makakatalo sa gawa ng Ibanez, no. Then followed by after nung ating overdrive, so nandun na yung ating amp, no, amp simulator or yung ating Joyo na AC Tone. So itong Joyo na AC Tone nakuha lang din natin to sa marketplace, no. Tag dito kaya medyo parang luma na siya. So mura lang natin siya nakuha kasi nga parang hindi na rin nagigitara yung gumagamit. And itong AC Tone, ang plano ko talaga kasi nung una is yung Joyo American. So since na-recommend din sa akin to nung kabanda ko and gustong gusto niya dahil tunog nito, why not, naisip ko why not i-try ko, no. Since may idea naman kasi nung nagsisimula pa lang kami magbanda, wala pa akong idea, no, kung ano ba yung mga cab sim, ano ba yung mga amp sim or amp simulators, no. So yun. So upon using the Joyo AC Tone, okay naman siya, no. Sobrang okay din yung tunog niya. Lalo kasi ang ginagaya ata nitong tone is
ang sinisimulate niya atang tone is yung parang Vox na amplifier, something. And so kung gusto mo maging lagyan ng overdrive mo lang yung drive. Ayan. So kumuha ako ng amp sim kasi although meron na tayong amp sim dito sa ating black box, kumuha pa rin ako ng outer na amp sim kasi mas shape yung tone na gusto mo. And ang tone nga na gusto natin is parang more mabilog ba yung mabilog kung tawagin yung tunog, no? So yun, so after ng ating amp sim, no, so dun papasok yung ating modulation pedals, which is yung ating modulation, literal, no, modulation, and yung ating delay. So meron pa tayong delay ditong isa. Yan, so ang binabala kasi talaga, ang target ko rin talaga kasi is magkaroon ng stock delays or mag-stock delays, no, dahil hinahabol, di ko alam kung ano yung gusto ko, pero yung exactly na hinahabol ko, pero gusto ko mag-stock delays. So for now, ayan, so ito yung ating isang delay. So wala pa tayong cord, para sa power supply, and hindi na siya kasya sa board, so hindi ko siya nilagay. So ito yung ating donor na yellow fall delay. No, so hiniram lang din natin ito sa kabanda natin. So kapag dumating yung ating bagong board and yung ating power supply, pati yung mga patch cables, dagdag natin to. Yan, so para ma-maximize yung ating hybrid na pedal board. So yun, balik tayo. After ng easy tone, dun papasok yung ating modulation pedal na Flama yung tatak. So Flama mode and FC05 yung tatak or yung tawag sa kanya. So nung naghahanap pa lang ako ng pedal, naghahanap pa lang ako ng mga modulation pedals, parang sumagi lang siya. Then nakita ko na okay siya, no. So may tina-target din kasi akong tunog, kaya ako kumuha ng outer na modulation pedals, no. So meron tayong modulation dito plus dito, ayan, mga tremolo, mga ganun, mga vibrato. So yun, so meron siyang meron siyang 11 na types ng modulation, no. So yung isa sa mga pinaka favorite natin dyan is yung chorus niya. Yan, so favorite natin yung chorus na tunog. So marami pa yan, and yun. And yung isa pa nating favorite dyan is yung stat or yung stutter. Ayan. Okay din siya. So ayun, so example lang ng ating modern na or hybrid na setup is yung isa sa mga pinaka favorite ko rin, yung chorus na nilalagyan ng overdrive. So ganito. Yan, so hinahabol natin yung tunog nung Covet na band, no. Yan, so kaya tayo kumuha ng mga ganyang pedal. And after nung ating, so yung Flama mode pala natin, ang kagandahan din pala nito is, kaya ako din siya nagustuhan kasi pwede ko siyang gawing momentary pedal, no. So ayan, so hindi siya kagaya ng iba na mayroong clicks, no. Ayan, so momentary pedal ko siya minsan, no, kasi mahilig tayong parang glitch
glitchy effect, mga ganun. So, ganyan. Hindi pala momentary yung tawag doon kasi ang momentary pala is kapag ka-clinic mo sakala siya tutunog. Pero pwede rin. Hindi pala pwede. No, so yun lang. Hindi siya mabubugbog kagaya ng ibang pedal natin, no, na merong click. Feeling ko mas masisira yun kapag ka minute maya mo yung click. Ayan. Yun. So after ng modulation pedal natin mismo, no, so doon papasok yung ating embedded na elemental delay. Ayan. So, yun lang naman. Ang purpose lang naman nung delay na to is another delay. Although meron siyang types din ng delay, pero mostly ginagamit ko lang din siya as initial or secondary delay, no? Kapag nag-i-stack delay ako, minsan 3 delay ang gamit ko. Yung delay ng dito ng black box, tapos yung delay ng elemental, pati yung itong isang analog natin. So minsan sasabay-sabay ko siya. Tatansyahin mo lang. Yung tinatawag na naghahabol ng delay. Parang ganun. So yun, after ng ating elemental, ayan. So after ng ating elemental, dun papasok siya sa ating M-Babe na black box. So isa din to sa mga okay para sa akin kasi nga nagagamit ko siya as audio interface din, no. Kapag magre-record tayo ng mga samples or magre-record tayo ng mga drafts, so yun, siya yung ginagamit ko madalas. Also yung mga videos din natin na nakadirekta sa phone, yan. So M-Babe na black box yung gamit natin. So dati naka-tank G din tayo, pero syempre gaya nga nun lagi nila sinasabi, kapag nahanap mo na yung gusto mong tunog, maghahanap ka pa talaga, no, ng iba. Matagal naman na tayo tumutugtog, nawala lang yung gamit natin kasi may mga circumstances. Pero yun, so nung bumalik ulit ako sa pagtugtog, ang una ko rin binili is tank G. Then magmula nung na alala ko na or naisip ko na kung yung mga gusto kong maging laman or tunog ng ating pedal board, yun, so medyo nag-switch tayo. Tas ayun nga, nagdagdag tayo, although yung iba hiram, no, pero gets. Pagka nabuo natin yan, yun, magiging maganda kalalabasan yan. Yun, tapos yung ating donor na looper, ito ang pinakadulo lagi ng ano natin, ng magiging, ito hiram lang din pala to, itong donor natin na looper, no. So ito yung palagi magiging dulo ng chain natin kasi hindi siya po pwedeng ilagay sa gitna, no, dahil hindi nakakat, no, yung effect or yung mga effects na binibigay ng mga effects natin. So kailangan lagi na siya nasa dulo. So yun. And yun lang. So sample tayo ng isa. So gamit tayo ng clean tone lang muna. Clean tone lang muna nung ating black box. Then dagdagan natin ng konting yan. So yun nga pala, no, lagi naka-on yung lagi naka-on yung by the way, bago ko pala makalimutan, so ang magiging gamit na lang pala madalas, no, kapag nabuo na yung pedal board natin, ang magiging gamit na lang madalas nitong black box natin is compressor and cab sims, no. So yun na lang yung kukunin ko sa kanya pagdating ng araw. And so siguro modulations din, no, kasi may mga nagawa tayong presets dito dati nung nagsisimula pa lang tayo.
So, yun. Ah, clean tone plus yung Joyo acetone natin, lagyan natin ng chorus. So, ito magiging tunog niya. Tignan natin ng overdrive.